I-welcome pala muna natin si Brother John today. Brother Jandro, saan ka galing? Welcome. Dito naman, hindi lang ako nagsalita. Okay. User, sabi ni user to, good evening CFD, Bro Angel. And taas sa lahat ng mga nandyan, saan makikita o mababasa tungkol sa mga obligation sa pagsusuot ng scapula ng Lady of Mount Carmel? Saan nabasa sa? Saan mababasa na tungkol sa mga obligation sa pagsusuot ng scapula ng Lady of Mount Carmel? Hmm. Sa ano yan? Sa apparition sa Mahal na Birhen, no? Tingnan natin kung ang history sa apparition, no? Sa wearing of scapular mm, of Mount Carmel yun, Brother Jando, no? Yes, Mount Carmel. So, mm ito yung kasaysayan, Brother Jando. Mount Carmel is a mountain range in the Holy Land associated with Prophet Elijah. Yung Mount Carmel pa na nagsimula ni Prophet Elijah, Second Kings chapter 1 Kings chapter 18. Christian hermits settled there around the late 12th century, seeking to imitate Elijah's life of prayer at contemplation dahil ito si Elijah ay isang hermit at propeta. They eventually formed what became the Carmelite order. These hermits built a chapel dedicated to the Blessed Virgin Mary and honored her as Our Lady of Mount Carmel, recognizing her as the patroness and mother of their community. So dito nagsimula, Brother Jando, sa apparition ni Saint Simon Stock, July 16, 1251. Ang tagal na, Brother Jando. Hmm. The Blessed Virgin Mary appeared to Saint Simon Stock, then prior general of the Carmelite order. So nagpakita talaga oh, ni Saint Simon Stock ang Mahal na Birhen, Brother Jando. Sabi ni Mama Mary, receive my beloved son, this scapular. Fiesta ngayon, buti na lang. No? Dahil naitanong yan, fiesta ngayon sa Our Lady of Mount Carmel. So ito po si Saint Simon. No? So kasama niya si Mama Mary, napakita niya si Mama Mary at si Jesus. It shall be a sign of my confraternity, and for you and for all Carmelites a special privilege. Whoever dies clothed in this shall not suffer eternal fire. So may promise pala yung Mahal na Birhen, Brother Jando. Ay din na-approve po ito, mga kapatid. The church permits devotion based on this long-standing Carmelite tradition. So, tradition po ito sa mga Carmelita, Brother Jando, Carmelite order. While historians note that the historical documentation for the apparition itself developed over time, the church has approved the brown scapular devotion without requiring Catholics to believe the apparition as an article of faith. Then ito po ay private revelation, Brother Jando. Kung private revelation, Brother Jando, hindi po tayo obligatory. No, tayo lahat. No? So, yung obligatory tayo, Brother Jando, sa public revelation. Saan ba natin makikita yung public revelation, Brother Jando? Sa banal na kasulatan. Saan ba natin makikita? Sa banal na tradisyon. Yan pong tradisyon na yan ay hindi po human tradition but apostolic tradition. Why it is called apostolic tradition? Because it is originated from the church, from the teachings of the apostles. Obligatory ba itong wearing of scapular? Hindi po. The brown scapular is not obligatory for Catholics. It is sacramental, not a sacrament. Catholics are free to wear it or not. Hindi po ito obligatory, Brother Jando, no? However, those who are enrolled in the brown scapular undertake certain spiritual commitments. So, dapat, no, may commitment tayo. Ito po ay symbolic lang, itong scapular. May commitment tayo, living a faithful Catholic life.
So ano po yung message nito? Living a faithful Catholic life. Pangalawa, striving for purity according to one's state in life. No, chastity, purity. No, yun po yung challenge natin. Receiving the sacraments regularly, especially the Eucharist and the reconciliation. So, yan po Pangatlo, pang-apat, practicing daily prayer, often by praying the rosary or another Marian devotion as approved by Carmelite family. Hmm. Today, after endowment, many Carmelites recommend daily prayer, frequent reception of the sacraments, devotion to the Blessed Virgin Mary, living according to the gospel. Yan po ay nasa ano po mga kapatid nasa apparition po sa Malabaren. Yan po ay tinatawag na private revelation. Hindi po yan mababasa sa banal na kasulatan, Brother Jando. Good evening. Tanong lang po, ano po ba ang mangyayari sa guardian angel natin pag namatay na tayo? Magiging guardian angel naman ba sila ng ibang tao na ipanganganak pa lang? Father Darwin? Maging guardian angel sila. Ano yung panghuling tanong? Wait po, Father. Yung tanong niya dito, Padre, ganito po. Yun daw bang Padre, yun daw bang mga guardian angels natin, pag namatay tayo, magiging guardian angel din ba sila sa ibang tao? I see. Salamat po. So, kung mamatay tayo, specific po, bawat isa sa atin may guardian angel. Mas madami pa sila sa atin. Yung mga angel is greater than our numbers. So, mas marami pa sila sa atin. Kaya nga yung mga ma-possess, mga kapatid, may sasapian na legion. Biblical po yan. At ang legion ay 5 to 6,000 soldiers, di ba? Yung isang legion. So, isang katawan lang yan. Pero, libo-libo yung pumasok, di ba? Dahil, yan po ay palatandaan na ang mga anghel ay marami kay sa atin. At yan din ang mga sinabi sa mga church fathers natin. Yung number nila is greater than us. Si St. Thomas nagsabi nito na kailan bibigyan tayo ng angel, hindi po at the moment of conception, but at the moment of birth, no? At the moment of birth. Tinitingnan ko po yung wait muna dahil may sinesearch ako na sabi ng church fathers. Yung mga yung mga satanist, may nasa kanila pa yung mga guardian angel nila, Dre. Hindi mawawala yung guardian angel, no? Nandiyan lang kahit nasa satanista na sila, Dre, ano? At ito po yung bro, yung yung Daniel chapter 7 verse 10, sinasabi dito, 1,000 serve him, and 10,000 times 10,000 stood before him. So, libo-libo po. Ang kahulugan po dito, itong myriads of thousands of angels, sabi sa mga church fathers, dahil wala pang milyon sa panahon nila, 1,000 lang yung kanilang pag-count. No? So, the number of angels is immense and beyond human counting. No? Ang ginagamit nila is myriads and 10,000 times 10,000. So, anong kahulugan nito sa Daniel 7 chapter 10? Signify an innumerable heavenly host, not a precise census.
So, dito po, sinasabi ng mga church fathers na yung mga anghel, no, at the moment of birth, hindi po at the moment of baptism po. Kahit yung hindi naniwala sa anghel, may guardian angel. No? Ganun tayo kamahal ng Diyos. So, bawat isa sa atin may specific guardian angel po. At mababasa natin yan sa Hebrew chapter 12, verse 22, Brother Angel. Brother Junray, basahin natin, Brother Aljan. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Kita ninyo? Ano sabi, Brother Jando? Ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Hindi mabilang ha. At bawat isa sa atin, no? Ang bawat isa sa atin ay may guardian angel po, no? At hindi yan mawawala, no? Kung mamatay tayo at mapunta sa langit, no? We become completely united, no? Completely in union with our guardian angel. Not only with our guardian angel, but to the Creator, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung ibang tao, kapatid, huwag kang mag-alala. Binibigyan po bawat isa sa atin ng guardian angel. Hindi po nauubusan ang Diyos ng guardian angel. At malinaw sa Hebrew chapter 12, verse 22, ano sabi? Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na mga anghel. Malinaw ha? Di mabilang na mga anghel. So yung guardian angel mo, para sa'yo yan. At bakit ba tayo hindi parang walang guardian angel sa buhay natin? Hindi natin tinawag eh. Especially na maggalit ka na, Brother Jando. Especially na gusto mo nang magante. No? Anong gawin mo? Angel of God. My guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this night ngayon, be at my side to light and guard, to rule and guide. No, yun po yung role ng mga anghel natin. So, instead magalit tayo, no, healthy na yung mga sabi natin, mga kapatid. So, huwag kang mag-alala dahil hindi po malaipat yung anghel. Para po yan sa'yo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Dahil ang Diyos is a God of details. So, anong Diyos? God of details. Yung bawat isa sa atin ay kinikreate niya intentionally, hindi po by accidents, Brother Jando. So, bawat isa sa atin, may guardian angel na, Brother Jando. Ano yata yun ba? 18:10, Brother Jando, ibasa nga ng Matthew 18:10. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Kita niyo? Marinaw na marinaw yan ha. Na yung mga anghel natin ay nandun. Lalo-lalo yung mga bata na pinaabort ha. Nandun sa harapan ng Diyos yung kanilang mga anghel. Malinaw na malinaw, Matthew chapter 18. Salamat, Brother John. Chapter 10. Sinabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Grabe, no? So, yung mga bata, di ba? Yung mga bata na yan, lahat ng mga bata na sa paligid natin, may mga anghel yan. Kung mamatay yan, yung assigned angel ay para sa kanya. Bawat isa sa atin ay may assigned angel po. Ganun ka kamahal ng ating Panginoon, kapatid.